Hi mga ka-Doing Fertles! So today, Doing Fertles, we'll have the reading about ano nga ba ang karmang matatanggap ng mga taong nanira sa buhay mo. Yung mga taong sumira ng buhay mo, ano bang karma ang matatanggap nila? So we have three piles. We have the Knight of Swords as the first pile, Ten of Cups as the second pile, and third pile we have Seven of Pentacles. Okay, so yan yung mga pile natin na pwede nyo piliin para sa reading natin ngayon. So, this is just a quick reading lang naman. So, what will be the karma of those people who destroy your life? Ano nga ba magiging karma ng mga taong nanira ng buhay mo? So, pile number 1, pile number 2, and pile number 3. So, choose your pile, and we'll see you in your reading. See you later. Hello, pile number 1. Hello, pile number 1. So, your reading for today, ang pinili mong pile is the pile number 1, the Knight of Swords. So, ano nga ba magiging karma ng mga taong nanira ng buhay mo? So, let's have it na. Knight of Swords. At the first card na napili mo, it's the Knight of Swords. So, yung karmang matatanggap nila ay napakabilis na darating sa kanila because this is the Knight of Swords. And, as you know naman, sinasabi ko sa mga reading natin, when it comes to swords, itong pinakamabilis sa lahat. Kasi hangin to eh. Okay, and then probably, isa kang Libra, Gemini, or Aquarius, or vice versa. Baka yung gumawa nitong nanira ng buhay mo ay isang earth sign. Or kung hindi naman, ikaw yung earth sign. Okay? So, justice will prevail as soon as possible. Para yung karma nila, it's on the way. Hasap. Okay, on the way na. Okay, 6 of Wands. The Sun. Oh, 8 of Pentacles. Mukhang magkakaproblema to sa trabaho. Itong taong to. Hindi niya ma-manage lahat. Mukhang magkakaproblem siya on how to manage everything na hinahandle niya. Mawawalan siya ng confidence. Mawawalan siya ng sun sa buhay niya. So, meaning magkakaroon ng dilim. At because of that dilim, madidepress siya. Kasi nga, napunta siya sa Skill of Swords. So, meron siyang pagdadaanan ng matindi na it could lead her or him into depression. But again, depression is no joke, no? It's not a joke. Kahit sino naman sa atin, hindi naman natin papangarapin na magkaroon ng gano'n. But, siguro, ang lala ng ginawa nito sa'yo, kaya ito yung balik sa kanya. And I think parang may kinalaman to sa trabaho. Pwedeng katrabaho mo to. Okay? At marami din priorities. Kumbaga, mayroon siyang two sides. Okay? Ang dami yung pinakakabalahan. So, possible itong taong itong nira ng buhay mo ay marami pinagkakabalahan. Sikat siya, pwedeng gano'n. Kumbaga, famous. Tapos eventually, magkakaproblema siya. That could lead her or him into depression. Or, yun. Or mas malala pa. Queen of Swords. Okay. Medyo heartless tong taong to, no? So, yung pagiging heartless niya, makakamtan niya din to sa tao sa paligid. So, meaning, makakahanap siya ng katapat niya na kasing heartless niya. Okay? I think you were an earth sign. Ikaw na nakikinig ngayon. Talagang may justice na mangyayari dito. Ace of Pentacles. Okay. Yung mga pinaghirapan niya, mawawala. Yun ang isa sa mga karma niya. Oo, tama. Lahat ng pinaghirapan niya, kung sino man tong taong nanira sa'yo, ay mawawala. Magkakaproblema siya. I think may kinalaman to sa trabaho. Kung hindi naman trabaho, business. Excuse me. Baka malugi. Or, basta meron siyang problem na mangyayari na para bang ikakalungkot niya to, na could lead her nga into depression. Kumbaga, napapabayaan na niya yung work niya, yung business niya, kaya parang mawawala sa kanya ito lahat. Okay? In an instant, no? Mabilisan to. King of Pentacles. Okay. Okay. So, possible na I can say na maghihiwalay sila ng partner niya. Pero I could sense here na
Possible yung partner niya parang may ibang tinitignan na. Or, kasi this is a karma for her, no? I think babaeng gumawa nito sa'yo. Pwedeng, maganda yung buhay niya noon, nung wala siyang partner. Tapos yung nagkaroon siya ng partner ngayon, dahil sa partner niya yun, doon nasira lahat. Possible na ganun. Okay? So, pwedeng maloko siya ng tao nun. And, napakasakit sa kanya nun kasi para bang yung pinag-ipunan niya, pinaghirapan niya na wala lang ng biglaan ng gano'n dahil nagmahal siya. Parang gano'n. Okay? So let's see. Ano pa? Six of Wands. So, parang ano nga to, sikat. Maaring famous tong taong to. Pero nawala yung kasikatan sa kanya because of some mistakes na nagawa niya. And one of the mistakes na yun ay yung sinaktan ka niya. Sinira niya yung buhay mo. Okay? At ngayon, natatamasan na niya yung karma. Actually, ngayon nangyayari na sa buhay niya eh. Kasi nga in an instant, ang bilis ng balik. Ang bilis. Queen of Cups. Hindi stable yung ano niya ngayon, emotion. Hindi magiging stable. Darating talaga sa punto ng buhay na susuko na siya. Susuko na talaga. Okay? But again, sinasabi ko nga, depression is no joke. Hindi biro yun. Okay? But, again, nangyayari kasi sa kanya ngayon, parang, she is now tasting her own medicine. No? Lahat ng ginawa niya noon, kasi parang ano siya umasenso sa buhay, gumanda yung buhay niya because may tinatapakan siyang mga tao sa paligid niya. Let's say, for example, kung sa trabaho to, gusto niya maging manager. Pero dati, crew lang siya, no? Hindi siya manager position. Pero dahil gusto nga niya maging ganun, ginawa niya lahat para mapunta sa posisyon na yun, kahit makasagasa siya ng ibang tao, kahit makapanakit siya ng tao, or makapanira ng buhay ng ibang tao. So, parang nakamit niya tong goal na tong sa buhay niya, but not in a good way. Kaya kinarma din siya. So, if you would ask kung ikaw lang ba yung ginawa niya ng ganito, hindi lang ikaw, madami sila. Kaya nga ganyan kalala yung mangyayari sa kanya. Hindi lang ikaw ang ginawa niya ng ganyan. Ibig sabihin, itong taong to, ugali na talaga yun. Parang mapanira siya, mapagawa siya ng kwento, sinisiraan ka niya, and then eventually nakahanap siya ng katapat niya. Ayan no, look at this King of Pentacles na nakangiti sa kanya. At ito ibang tingin. So, possible na may maglalaro ng feelings niya. Kaya magkakaroon ng problema siya sa emotion. Maaaring paglaruan yung feelings niya. Parang ganon. Okay? Next, let's have this oracle cards. Okay? Okay, dalawa agad. We have the Brothers of the Rose. Pwede magkaroon siya ng problema sa kapatid niya. Come to me, attracting like a rose, receive abundance. Pwedeng mawala yung abundance and desire to live. Baka mawala sa kanya yon. Sacred masculine, honor, protection, support. So, mawawala yung protection na meron siya. Kung ano man yun. So, let's say for example, kung dahil dun sa taong yun, kaya siya napunta sa manager position, dahil dun sa taong yun, mawawala yung tao na yun. I'm not saying mawawala, talagang literal na mawawala. But, what I'm saying is, kumbaga, magkaka-conflict sila, at because of that conflict, mag-iiba sila lang landas, at hindi na siya tutulungan ng taong to. Okay, so, still, mabilis ito mangyayari sa buhay niya, mapapansin mo to agad, in an instant, makikita mo yung malaking pagbabago. At may magbabago din sa itsura niya. Mapapansin mo yun. Okay, sobrang lungkot na niya ngayon. Okay, so, justice is in your hand. So, pile number 1, you deserve it. I could not say she deserves it, but let the karma do its work, no? Huwag kang mag-interfere, hayaan mo na. Okay? Palipasin mo na. Kusa din naman may mangyayari sa kanya because of what he or she did to you. So, pile number 1, that's waiting for you. And we'll see you in your next reading. Bye! Okay, hello pile number 2. Umpisa pa lang ng reading mo. Ano nga bang karma na makakamtan nung taong nanira ng buhay mo? Number 1, isa sa mga karma makukuha niya,
ay magkakaproblema siya sa family niya. So, when it comes to his or her family, I'm not saying magiging broken, but sana hindi. But what he did to you, okay, possible, or she did to you, possible na masira yung pamilyang binuo niya. Or kahit anong relationship to. Okay? So, kasi ano to parang fulfillment comes to your emotion. So, magkakaproblema siya doon. The Emperor, oo, tama. So, maaring lalaki ang sumira ng buhay mo. Pile number 2. The World, okay, parang binuhos mo yung buhay mo para sa kanya. Oh, pile number 2, mahal na mahal mo siya. Pero sinaktan ka niya. 7 of Pentacles, ayan. Okay, mukhang pinaglaruan ka niya, pile number 2, at ginamit ka lang niya. Grabe naman ang ginawa nito sa'yo, pile number 2. Now, 5 of Swords in reverse. Dati ikaw yung nang ganitong sitwasyon, pile number 2. But now, siya na ang nang ganitong sitwasyon, pile number 2. So, meaning, pile number 2, you were in this situation na, 9 of Pentacles. Kung dati, pinaglalaroan ka niya, ginamit niya yung pera mo, sa pansarili niya kagustuhan, niloko ka niya, ngayon, unti-unti ka bumabangon. Ngayon, siya naman ang tumatamasa sa ginawa niyang pananakit sa'yo. So, nakikita ko dito pile number 2, may kinalaman to sa relationship. Pwedeng ex-partner mo to, mapababae man, na mapalalaki. Pile number 2, depende kung sino nakikinig ngayon. Pero nakikita ko dito, pinaka-matatamaan siya sa relationship at sa pera. Okay? Sa material things. Kasi mukhang materialistic tong taong to eh. Okay, so medyo matatamaan siya doon. So, pile number 2, what else? Okay, ito. Life-changing epiphany or experience. It's a time for a big and blessed change for you. And God is supporting you each step of the way. So, Lapis Lazuli, you are in a good situation ngayon, pile number 2. Wow, ang ganda ng blessing sa'yo, pile number 2. Because of what he did to you or she did to you. Niloko ka niya, ang gandang balik sa'yo. I think hiwalay na kayo nitong taong to. Hiwalay na kayo. So, simulan na naghiwalay kayo, naging maganda yung buhay mo. Tapos, yung buhay niya hindi naging maayos. Okay, that's for you, pile number 2. Ito pa, 3. So, we have Moonstone, value your self-worth, socialize or join in. Okay, mag-socialize ka daw, pile number 2. Huwag ka daw magmukmok. Okay, at I think hindi mo naman ginagawa yun. So, pile number 2, sinasabi dito sa iyo na you need to socialize again. You need to know your self-worth. Sinaktan ka niya, pile number 2. Maaaring ex-partner mo nga to, pile number 2. So, ang masasabi ko lang sa pile number 2, congratulations, kasi nakalaya ka na sa kanya. Nakaalis ka na sa preso na ginawa niya sa'yo. Okay? At hindi mo deserve yun. So, you know your worth, pile number 2. Okay? Remember, pinaglaruan ka ng taong to. And because of what he did, you will have all the abundance. And he will deserve everything, failures in life. Kasi nakikita ko dito ang dami yung failure na makukuha sa buhay. Na mai-stress talaga siya. Okay? Kung yung dati, parang ang saya ng buhay niya, ngayon wala na. Parang, ano ba yan, sinayang ko siya, wala na. Dati, ganito, ganyan. Ito lang take note dito, pile number 2. Pinapaalala lang sa'yo ni universe na kung sakaling bumalik ulit to sa buhay mo, huwag mo nang papabalikin, ha? Please lang, pile number 2. Kung babalik to sa buhay mo, huwag mo nang pansinin. Magpapakyut to ulit sa'yo, pile number 2, pero huwag mo na siyang pansinin, ha? Pwede lang. Kung pwede lang, pile number 2, iwasan mo na siya. Kasi sisirain lang yung buhay mo ulit. So, pile number 2, ang tanong natin is, anong magiging karma ng taong nanira ng buhay mo? Napakasimple ang sagot. Magkakaproblema siya sa relasyon at sa pera. At dahil dito, pwedeng bumalik siya ulit sa buhay mo, guluhin ka niya ulit, huwag mo na hahayaan na mangyari ulit yung pile number 2, iwasan mo na siya. Please lang. Okay, pile number 2. So, para makamit niya yung karma na deserve niya, then huwag ka na mag-interfere din, pile number 2. Huwag ka na makisawsaw sa buhay niya. Kung may problema siya ngayon, hayaan mo, harapin niya yun na mag-isa. Okay? Hindi yung dahil may problema siya ngayon, maawa ka, tutulungan mo na naman. Huwag, pile number 2. Hayaan mo siyang harapin niya yun na mag-isa. Okay? Para matutuhan niya yung leksyon na kailangan niya matutuhan.
So, pile number 2, that's all your reading for today. At yun ang magiging karma ng taong nanakit o nanira ng buhay mo. So, pile number 2, we'll see you in your next reading. Bye! Pile number 3, ano nga bang karma na makakamit ng taong nanira ng buhay mo? And as you can see in your card, 7 of Pentacles, lahat ng pinaghirapan niya, masisira, mawawala. Sayang lang. Kumbaga, masasabi niya, sayang yung effort ko. Ganon. So, pile number 3, ano nga bang karma na makakamtan ng taong nanira? Or, ang naririnig ko nanira sa iyo Or, nanira ng buhay mo. 2 of Cups, magkakaproblema din siya sa relationship. Okay. The Hermit. Okay, lonely siya, lonely. Pile number 2, Ace of Cups, magkakaproblema nga to sa relationship. Okay, yung sa'yo, more on, magkakaproblema siya sa relationship. Okay? Knight of Swords, mabilis din ito mangyayari, ha? An instant. Loneliness, 4 of Swords. Okay. 3 of Pentacles. Okay. Wow, parang general reading lahat to. From pile 1 to pile 3. More on relationships talaga. Okay. Kung pangarap niya mabuntis, kung babae ito, hindi siya mabubuntis. Okay. Wow, grabe, no? Ayun, napansin mo ito yung pagkakahiga nila parehas. So, kung nangangarap siya na mabuntis, kung may partner siya ngayon at nangangarap siya na magkaanak, hindi niya makukuha yun. I mean, hindi ibibigay sa kanya yun. Kasi dahil sa ginawa niyang paninira ng buhay mo. Okay? So, yun yung isa sa mga karma niya. May stress din siya because of that. Oo, niloko ka ng taong to. Yeah. Yung taong to. Knight of Pentacles. Balik simula siya ulit. Kung yung dati may pinundar na siya, okay na. Ngayon, babalik siya ulit sa zero. Death and revert. Death or revert. Ibig sabihin, I'm not saying na may mamamatay, ha? But, what I'm saying is, kung possible na buntis siya, pwedeng malaglagan siya. Or, let's say, parang, ang tawag doon? Ang tawag kasi doon, pag naano yung baby? Makukunan. Possible yun. Okay, ibig sabihin, ang lala ng ginawa nito sa pile number 3, kasi possible na partner mo to, ex-partner mo, tapos nakabuntis siya ng ibang babae. And possible na mangyari doon is, kung hindi siya mahirapan manganak, pwede mag 50-50 yung buhay ng bata, mawala, or isa sa kanilang mawawala. Yung bata or yung nanay. At dahil doon, itong lalaking to, sobrang sakit nun sa kanya. Okay? So, grabe. Grabe pile number 3. Grabe itong taong to. The fertile void, hindi nga ito magkakaanak. Potency, inner winter, rest, patience, potency, secret beginnings. So, possible na magloko din itong taong to sa kanya. So, let's say for example, kung partner to. So, pwedeng dahil nakuha niya yung babae niya sa pagluloko niya, maghanap siya ng panibago dahil hindi nga siya mabuntis. Mga ganun ba? So, pinakikita dito, isa sa mga karma niya, hindi siya magkakaanak. Yes, tama na rinig mo. Hindi siya magkakaanak. Okay? Mapababae, mapalalaki. Isa to sa karma niya. At yun ang kailangan niyang pagbayaran. Pwede naman mabago to kung magbabagong buhay siya. Pero kung ganyan ang ugali pa rin niya, yun ang ibibigay sa kanyang karma. Hindi daw siya magkakaanak. Life lessons, you can break free from recurring negative patterns by praying to know the lesson and blessing. Ito yung sinasabi. Possible naman, kung naawa ka, dahil sa sinabi ng cards ngayon na baka hindi siya magkaanak, naawa ka naman bigla na, yun nga yung pangarap niya, tapos pwede naman mabago yun kung aayusin niya yung sarili niya. Pero kung ganyan pa din ang ugali niya, player pa din, possible na yan nga ang magiging makukuha niya. So, isa sa mga karma niya is, ang pinaka nakikita ko dito, hindi siya magkakaanak. Okay? Yun ang pinaka nakikita ko dito. Mapababae, mapalalaki, hindi siya magkakaanak. Tapos, from 10, babalik siya to 0.
ibig sabihin mag-umpisa siya ng panibago. So, panibagong hirap na naman. So, July, own your divine power. So, replace codependent people pleasing. So, ito lang, ang tendency mo, file number 3, mukhang may pagka-people pleaser ka. Mukhang pag nakita mong ganyan problema, maawa ka. Please lang, huwag ka maawa. I'm not saying maging masama ka, file number 3. But, sometimes, pag may ginawa yung tao sa atin na hindi maganda, we need to leave them alone. For them to realize what they did is wrong. Kasi kung tutulungan mo sila sa maling ginawa na nila at nilalasap na nila yung pagkakamaling nagawa nila, yung lesson na dapat nila matutuhan, kung tutulungan mo sila doon, nasaan yung growth? Nasaan yung change? Nasaan yung realization? Wala, di ba? Kasi nga, imbis na kailangan yung gawin yun sa sarili niya, tinulungan mo. Tapos sasabihin mo na naman ulit, masasaktan ka na naman ulit. What I'm trying to say, file number 3, is huwag kang mag-depend doon, okay? Everyone have their own trials. Mag-focus ka sa sarili mo. Okay? File number 3. So, kung yun ang pagdaanan niya, I'm not saying they deserve them, or they deserve it, but what I'm trying to say is, kung anong binato mo, siyang babalik sa'yo. Pero yung pagbalik na yun, hindi ka sure kung mas malala o konti lang. Halimbawa, nagbato ka ng isa, hindi mo alam kung yung balik nun 10 na. Or 3, 5. So, kaya nga kung magbabato ka man, dapat yung maganda na. Kung magtatanim ka man, dapat yung maayos na. Hindi yung masama o hindi maganda. Okay? So, file number 3. Again, wag lang mag-i-interfere itong mangyayari sa buhay nila sa mga taong gumawa o nanira ng buhay mo. Ito yung pinaka-karma nila. Back to zero. Relationship, magkakaproblema kasi nga hindi magkaanak. So, let's be it na lang, file number 3. Okay? Lives go on, whether you have this person or not. Mas magandang i-let go muna tong taong to. Okay, file number 3, that's your reading for today. And we'll see you in your next reading. Bye!